Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinaruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Libay na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Libay at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Libay, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumusunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang umaga po, mga kapanalig, at muli ho tayo magpasalamat sa Diyos at nakapagdaos po tayo ng banal na misa at sa atin pong nagpapatuloy ng ating pagdiriwang ay patuloy ho nating dulog sa Panginoon at mga panalangin. Ang atin hong ebanghelyo ay napakaganda po ng mensahe sa ating lahat, no? Sa katauhan ni Libay. Nung nagninilay po ako, ay dahil tayo po ay nasa jubileo at sinasabi na tayo ay, tema natin ay Pilgrims of Hope, may nabasa po ako sa Facebook, nag-post na may tanong po siya. Ang tanong niya, what gave you hope? No? Baga parang sinasabi, ano ang nagbibigay ng pag-asa sa iyo? No? What gave you hope today? Basa ko po yun. Kaya, sabi ko nga, nung binasa ko yung Ebanghelyo at pinagnilayan, gusto ko sana umpisahan dito yung pagninilay natin. Pero baguhin po natin yung salitang what you hope today or what gave you hope today. Yung what, palitan natin ng who. Sino? Sino ba ang nagbibigay sa atin ng pag-asa? Magandang tanong po yan. At sa Ebanghelyo ngayong araw, mapapansin po natin ang isang karakter na hindi naman nalalayo rin sa atin dahil tayo lahat ay makasalanan. Si Libay, isang nangungulekta ng buwis na kung saan natagpuan niya ang pag-asa. Kanino? Ang tanong natin, sino? Walang iba kung hindi sa katauhan po ng ating Panginoong Hesukristo. Isinalaysay sa ating Ebanghelyo ngayong araw kung paano nagtagpo si Libay at ang ating Panginoon sa isang tinatawag na custom post, no? O yung paningilan ng buwis. At dito, nakita po natin kung paano busy, nagtatrabaho si Libay, kung paano niya ina-attend yung mga pangangailangan ng mga tao nagbabayad ng buwis. At makikita po natin kung saan niya mostly ini-spend ang kanyang oras. Dito siya tinagpo ng ating Panginoon. Hindi lang po yun, kung hindi sa lugar na kung saan nawala rin ng respeto sa kanya, ang kanyang dignidad, at ang kanyang relationship sa community. Kasi alam niyo naman, pag tax collector, kinamumuhian, pinagdududahan, ina-outcast, di ho ba? At hinuhusgahan. So dito rin siya tinagpo ng ating Panginoon. Pero ito pong pagtatagpong ito ay nagdala ng pag-asa kay Libay na magbago and eventually i-commit ang kanyang sarili sa pagsunod
sa ating Panginoon. Para saan? Para sa isang maayos, mabuti, malinis na buhay. Sapagkat ang punto, mga kapanalig, ay ito po. God's forgiving love is the source of our hope. It is the forgiveness of God that leads us to be hopeful amidst of our sinfulness. At yan po ang pinaka-purpose kung bakit si Kristo malapit sa mga kasalanan. Bakit mahal tayo? Bakit binibigyan tayo ng oras at panahon? Sapagkat gusto niyang ibigyan tayo ng pag-asa. Ang mensahe ng pag-asa sa mga nadidisper ang buhay, sa nakakaranas ng mga bagay sa buhay at karanasan nila na kung saan they wonder and despair. At dahil sa kasalanan. Kaya, ang Diyos na tapat, na nagmamahal sa makasalanan, ay ang Diyos din na hindi napapagod at nagsasawang magpatawad sa atin. There is a God whose love is unconditional. Kaya, sino ba ang nagbibigay ng pag-asa sa atin? Sa kabila ng ating pagkukulang at pagkakasala, walang iba kung hindi si Jesus. Na siyang naging pag-asa ni Levi, nagpabago sa kanya at nagbigay ng buo niyang sarili para paglingkuran ang Diyos at mabago ng maayos at mabuti ang kanyang buhay. Ngayon din po inaasahan sa atin ng Panginoon. Gawin po natin siyang ating pag-asa. Dahil wala pong kasalanan, kamalian na hindi niya kayang patawarin at tanggapin at igawad sa atin ang pagpapatawad at makapagbago tayo at magkaroon din po tayo greater life, mabuting life at maayos na buhay na kaaya-aya sa ating Panginoon. Dumating si Kristo mula